Welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw na ito mga kaprobinsya is meron naman akong i-share sa inyo na tips na matipid at masustansyang pakain sa ating mga alagang native pigs. Na makikita natin ito mga kaprobinsya kapag tag-ulan at nagsitubuan ng ito sa ating kapaligiran kapag dito tayo sa probinsya. So tara mga kaprobinsya, samahan niyo ako at pakita ko sa inyo kung anong masustansya na pakain sa ating mga alagang native pigs na makikita natin dito sa paligid na akala natin damo lang na hindi mapakinabangan. So, ayan mga kaprobinsya, yan yung nakuha ko kanina doon sa itaas. So, ngayon meron dito din sa gilid. So, ayan. Yan. So, kuha tayo. Yan. Yan mga kaprobinsya, akala natin damo lang ito. Pero, pwede itong mapakinabangan. Yan. Napakain sa ating mga alagang native pigs. So ayan, pansit-pansitan ang tawag namin dito sa amin ng mga ganitong damo. So, pero yung iba tinatawag nilang alusimang bato. So ayan mga kaprobinsya, itong pansit-pansitan na ito pwede din itong gamot sa uric acid at saka sa gout ng tao. Pero pwede din itong ipakain sa mga alagang native pigs, mga manok, ayan. So marami itong masustansya at mga vitamin ang makukuha. So ayan mga kaprobinsya, kinakain na nila. So ayan, dito. Bigyan din natin yung sa kabila. Ayan. So ayan mga kaprobinsya, yung kapag nasanay yung inyong mga native pigs na pakain ng mga ganyan. So ayan, kinakain talaga nila yan. So kapag meron kayong mga native pigs na alaga, so papakainin nyo nito ng alusimang bato or pansit-pansitan. Ayan. So meron ito mga kaprobinsya na vitamin A, vitamin C, ayan, na makukuha yung inyong mga alagang native pigs. Pwede dito sa mga sa mga chicken, ayan. Pakain. So yan, nagsisitubuan na ito mga kaprobinsya sa kapaligiran. So kapag meron kayo nito, so hindi po ito damo na pwede natin itapon or kunin lang na itapon lang sa gilid. So pwede natin ito ipakain at gamot din ito mga kaprobinsya sa mga rayuma o arthritis. Yung halamang ito. Sarap na sarap sila. Kasi nasanay na sila sa sa pakain ng mga organic na pakain. So meron din ako ditong natira na na kinainan nila kahapon. Yan saging. Yan, merong saging. So ayan. So ayan, ubos na. Kunti na lang yung natira. So yan mga kaprobinsya, meron akong kahapon may binigay sa amin na dalawang sipi, tawag din. Basta dalawang ng saging. Ayan mga kaprobinsya. Kinain namin yung kanyang mga laman tapos yung mga balat yan. So binigay lang yon kahapon sa amin ni Kagawad, ayan. So yung iba binigyan ko din. Kasi mapaano man lang yung ang saging na yan mabubulok, so sayang lang din. So ayan, yung mga balat is yan, tinipon ko. Tinabi ko muna sa sa gilid. Ayan, ngayong umaga pinakain ko sa kanila. So yan mga kaprobinsya, i-share ko lang sa inyo yung yung ito, yung pansit-pansitan is meron pala siyang minerals, iron at calcium na makukuha yung ating mga native pigs or manok, ganyan. Yung calcium naman mga kaprobinsya, ito yung nagpapa-strong ng kanilang bones, English yun. So yan yung nagpapatibay ng kanilang kanilang mga buto. So yan, nakikita nyo naman yung mga native pigs is talaga sila. Matibay yung kanilang mga buto kasi nasanay sila sa mga organic na pakain. Like sa ganitong uri ng mga native pigs, sana nilalagay talaga sila sa pre-range. Kaso wala si titong lupain na malawak. So yan. So dito lang muna nagre-rent. So sa ganito kalaki na na kural. So yan, dito naman is pinapaayos na yan
pinapaunti-unting pinapaayos. Yan, para yung ano, hindi masyadong slide yung tawag ito, yung kural. Kasi kapag slide mga kaprobinsya, yung baboy is mapunta doon sa ibaba. So mababalian. So yan lahat ng ito, yung tatlong kural na ito hanggat doon sa malaki dito, yan pinaayos na. Yan. So kasi doon sa itaas ano na mga kaprobinsya, pinapakuha na doon yung mga baboy. So, hindi kami masyadong mag-alaga ng baboy doon na maramihan. Kasi bawal na kasi marami ng kabahayan doon sa itaas. So yan yung mga tao nagsasabi na bawas-bawasan na daw yung pag-alaga ng baboy doon na maramihan. So yung sabi ng barangay is 4 lang. So masusunod din tayo sa rules mga kaprobinsya para walang tawag dito, walang away, mga ganyan. So kahit naman mga kaprobinsya yung iba nagsasabi na organic din na pinapakain, hindi mabaho, pero mga kaprobinsya kasi ngayon kumaga mayroon na si tito doon na mga tawag dito na mga hyper na baboy, yung mga malalaki. So yung iba dito mga kaprobinsya is dito rin ilalagay ni tito kapag mga anak na yun, kasi malapit na yung mga anak, yung isang hyper na inahin doon. Ayan, ayan sila. So yan yung dalawa, yung isang linggo pa lang dito yun. Ang bilis din silang lumaki. Ayan, mga 2 weeks ata dito. So ayan, ito malapit nag-move 1 month. Yung dalawa na yan 2 months na dito sa akin. Yung isa 2 months na. Yung isa 2 months and half, yung malaki. Ganyan na sila kalaki. Mga probinsya, kahit organic yung pinapakain ko sa kanila, sinishare ko sa inyo. Pero meron pinapakain ko din sila ng ng commercial feeds na paunti-unti lang para din yung kanilang katawan, para mabilis din silang lumaki. At yung mga organic na ito na pinapakain ko sa kanila para hindi sila masyadong magkakasakit. At masanay din sila sa mga mga ganyang pakain. So, kasi sayang lang din mga kaprobinsya kapag itatapon natin. So yan, sinishare ko lang sa inyo yung kaalaman ko na kapag meron kayong mga native pigs na baboy, huwag kayong mag-alala sa pakain kapag nandito lang kayo sa probinsya. Kapag masipag lang kayo, hindi tayo magugutom na farmers. Yan lang po yung maipapayo ko sa mga farmers. Yan. So huwag nating alalahanin kapag malawak yung ating lupain. Sa amin kasi wala kami ditong lupain. So yan, nagre-rent lang si Tito. Pero meron si Titong lupa, pero kaso malayo yun yung lupain niya. So hindi naman ako mga kaprobinsya makauwi doon kasi meron din akong nanay dito, meron din akong lulo na binabantayan. So ito na lang, kahit papaunti mga kaprobinsya, may share ko din sa inyo yung mga kaalaman namin dito na kung anong pinapakain namin sa aming mga alagang native pigs. Na yung ibang farmers na manonood nito, hindi na sila mahirapan. Kasi yung mga ganyan, tulad niyan, diba? Sabi ng iba, ay, hindi naman yan kinakain ng baboy, baka mamamatay yan. Kasi yan, kasi damo, hindi mo alam, hindi mo naman alam mo na pinapakain yan, baka kung ano mangyari sa mga alaga mong native pigs. Sa mga probinsya, ito is traditional na talaga itong gamot noon. At pinapakain ito noon ng mga matatanda sa kanilang mga alagang baboy, at iniinom po ito ng tao, yung kanyang katas. So ayan, so traditional. So ngayon yung kasi, yung mga tao kasi nagbabase na sila ngayon sa sensya, yung mga gamot ng mga doktor na so napag-iwanan na yung mga traditional na ginagamit noon ng mga tao. So ayan, nakikita natin sa kapaligiran natin, akala natin damo lang, yun pala is isang gamot na pwedeng igamot sa mga sakit nating tao. Ayan. So yan mga probinsya, tapos na napakainin yung aking mga alagang native pigs at yung kanilang coral is nalinisan ko na. So maraming salamat sa walang sawang pagsusupport at panonood nyo sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching and happy farming!